Nakakatulong ba ang honing rod? Yes, pero masama ang epekto. Talakayin natin yung honing rod. Kung saan ba ito, Makakatulong ba ito sa pagpatalim ng ating kutsilyo? At kung ano ang mga epekto nito sa paggamit ng honing rod? Okay, talakayin natin ang good and bad nitong honing rod. Una, itong honing rod na to, kaya meron tayong honing rod kasi nakatulong to. Una, nakatulong to sa lalo na pag magmamadali ka, madali ang trabaho. So marami kang ginagayat at saka naging mapurol yung kutsilyo mo. Ito yung pinaka-alternative Na panghasa. Pero meron pang ibang honing rod, hindi ganito. Mas hindi maganda tong gantong honing rod na steel. Meron tayong ceramic at saka diamond powder. Yun ang magandang gamitin. Hindi ito kasi ito ang ang nagiging epekto nito ng honing rod magiging ganito yun. Ang kutsilyo kasi natin dito, drawing tayo ha. Tutok mo sa Ang kutsilyo natin, di ba, pag bumili tayo ganyan, bago-bago. Nasa B-type yung kutsilyo natin. Ganyan yo, bago yan. B-type yung kutsilyo natin. Ito yung di ba? Ito yung blade niya. Ngayon, at the long run, pag using natin ng honing rod, ganito, ganyan, gamit tayong ganyan ng honing rod, palaging ganyan, hindi natin alam na nababagsak pala natin kasi mamadali natin. So ganyan mangyari niyan, diba, mga kabaro, ganyan. So magkakaroon siya ng ganyan, matutupi ba yung dito niya banda o mabungi ba yung niya. So masisira yung blade niya. Instead na maging B-shape pa siya, maging sa katagalan mo ng gamit nitong honing rod, higit to kagaya ng whetstone na kung inahasa mo siya, kinakain niya yung steel. Depende rin sa grit ng stone. O ngayon, kung ganito palagi ang gagamitin mo, honing rod, may tendency na gaganyan yung mo. Bibilog to, kakainin niya to. Yan. So, magiging mapurol na yung Kutsilyo natin, epekto yan sa paggamit ng honing rod. Maganda talang gamitin kung gusto nyong magiging yung kutsilyo nyo, magiging maintain yung sharp ng kutsilyo nyo, B-shape, yung ganyan, yung B-shape yung kutsilyo nyo. Mas mainam talaga gamitin nyo tong stones. Gamit kayo ng 1,000 grade to maintain our sharp ng ating kutsilyo. 5 days to 10 days. So hinahasa ko siyang ganun. So maintenance lang to, ganyan. No? So ito kinakain niya yung steel. Tingnan mo. Tingnan yung diferensya ng ito. Ilapit mo. Yan, may bungi-bungi. Honing rod lang ginagamit diyan. Hindi kagaya nito, straight pa rin, di ba? Kasi yung ginagamit ko dito, sharpening stone. Yan ang pinagkakaiba ng honing rod at saka sharpening stone. Then, sa paghahasa naman, may iba nagaganyan sila maghasa, no? Which is, hindi din safety to. Minsan, nakakat yung kamay mo. Na ako niyan, na dumulas dito, yung kasama ko. So, pinaka-safety talaga, kung maghasa kayo gamit ang honing rod, galing dito, which is, sa Japanese knife, yung ginagamit namin is 15 degree, yung lapat niya, o ganyan. Galing heel to tip. Yan. Heel to tip. Para pantay yung ito, hindi nagalaw. Or else, mo siya dyan, itupod mo yung honing rod, ganyan. Yan. Okay? Sana po nakatulong yung natin, yung paliwanag sa honing rod, no? Which is bad din to sa ating lang nito, kung magmamadali ka at saka marami kang ginagawa, busy. Halimbawa yung mga butcher, talagang busy yung mga butcher, so meron silang honing rod palagi. Pero sa amin mga sushi chef, hindi namin na-allow namin yan kasi pag pag maging ganito yung yung kutsilyo namin, yung tip ay yung blade niya,
So mas mahirap na siyang habulin. Matagal na oras na yung hasaan. Sana po pa-share ng video na ito para yung mga iba nating kabaro na hindi nila alam kung ano yung advantage o depekto ng gamit ng Honing Rod para malalaman din nila. At saka maraming salamat. Pag-follow na aking page, Chef Ben, Your friend. right.